Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang epekto ng globalisasyon ang ating panahon, ang globalisasyong teknolohikal at globalisasyong sosyo-kultural. Una, ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? Ang globalisasyong teknolohikal ay isang mahalagang aspeto ng modernong panahon. Ito ay tumutukoy sa pag-usbong, paggamit at mabilis na pagkalat ng makabagong teknolohiya na may nag-uugnay sa mga tao, negosyo at bansa sa buong mundo. Mga halimbawa, internet at social media na nagbubukas ng mas mabilis na komunikasyon, smartphones at mobile apps na nagiging bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Online education platforms na nagbibigay ng edukasyon kahit saan ka man naroon. Robotics at artificial intelligence na ginagamit sa pabrika, opisina at maging sa tahanan. Mga epekto naman ito ay positibo naman ito ay mas mabilis at epesyente ang palitan ng impormasyon. Nabibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at edukasyon. At ito ay pinapadali ang kalakalan at serbisyo sa pamamagitan ng online platform. Ang mga negatibo naman ito ay hindi pantay-pantay na ang access, may mga bansang pag-iiwanan at lumalaganap ang maling impormasyon o fake news. Mataas ang dependency ng tao sa gadgets at teknolohiya. Kung ang teknolohiya ay nauugnay sa ating komunikasyon, ang sosyo-kultural ng globalisasyon naman ay nag-uugnay sa ating pamumuhay, tradisyon at kultura. Ito ang proseso kung saan nagtatagpo at naghahalo ang iba't ibang kaugalian at pananaw mula sa iba't ibang bansa. At mga halimbawa naman ito ay pagsikat ng K-pop, anime at Hollywood movies sa buong mundo at paglaganap ng iba't ibang pagkain tulad ng samgyupsal, ramen at pizza. Pagbabago sa pananamit ng kabataan dahil sa impluwensya ng banyagang passion at pagdami ng multicultural events kung saan pinagsasama-sama ang iba't ibang tradisyon. Ang mga epekto naman, ang positibo naman ito ay malawak ang ating pag-uunawa sa iba't ibang kultura. Nagpapayaman ng kaalaman, tradisyon at karanasan at nagpabubukas ng mas malawak na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At ang negatibo naman ito ay maaaring mabura o makalimutan ang lokal na kultura at nagiging dahilan ng cultural homogenization o pagkakapare-parehong ng mga kultura. Minsan, nagdudulot ng pagkawatak-watak na identidad lalo na sa kabataan. Sa kabuuan ito ay makikita natin ang globalisasyong teknolohikal ay nakatuon sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, samantalang ang globalisasyon sosyo-kultural ay nakatuon naman sa paghalo at palitan ng kultura. Pareho itong may mabuti at hindi magandang epekto. Ang teknolohiya ay kapagbigay ng kaunlaran, ngunit maaari ring magpalala ng agwat na may kaya at walang kaya. Ang sosyo-kultural na globalisasyon ay nakapagpapalapit ng iba't ibang kultura, ngunit minsan ay nagiging banta sa ating sariling tradisyon. Kaya't bilang mga Pilipino, mahalaga maging bukas sa pagbabago, ngunit dapat manatili tayong matatag sa pagpapahalaga sa ating sarili, identidad at kultura. Yun lang po at maraming salamat.